Walang naipakitang prueba si dating PIDEA agent Jonathan Morales kaugnay sa sinasabing pagkakadawit ng ilang personalidad sa illegal na droga. Dumalo naman sa naturang pagdinig ang aktres na si Maricel Soriano na nabanggit din sa naturang dokumento ng PIDEA. Nagpapatrol, RJ Cruz. Umpisa pa lang ng pagdinig, pansin na ni Senador Ronald Bato de la Rosa na tensyonado sa kanyang pagharap sa Senado ang orihinal na Taray Queen at tinaguri ang Diamond Star na si Maricel Soriano. Pinatawag siya ng Senado matapos lumabas sa nakaraang hearing na may dokumento umano ng PIDEA na nagsasabing sangkot sila ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa iligal na droga bago ito naging Pangulo. Una po, hindi ko alam yung tungkol sa mga dokumento. Hindi po ako sanay sa mga ganito. Nagtataka lang po ako dahil lahat po ng tumestigo dito ay nagsabing na-verify ang impormasyon, hindi na-verify ang impormasyon ni Mr. Morales at walang investigasyon na naganap. Natanong rin siya sa aligasyong pambubugbog ng mga kasambahay dahil bangag umano siya. Hindi po totoo yan. Ninakawan po nila ako. Paano ko naman po bububugin? Dalawa po sila. Kinumpirma naman niyang minsan niyang naging pag-aari ang condominium unit sa Makati City na nabanggit sa umano'y dokumento ng PIDEA. Hanggang 2012 po, nabenta ko na ho yun. Wala na ako doon. Tinanggi naman ng PIDEA na may dokumento silang nagdadawit sa Pangulo at sa aktres. Your Honor, in the pre-operations report, there is no such name. But there's a hidden phrase there. The drug list. There is no name of the president, Your Honor. Maricel Soriano. No name, Your Honor. Pero pinaninindigan ni dating PIDEA agent Jonathan Morales ang tinawag niyang pre-operations report na hindi naman niya mapakita dahil naiwan umano niya sa PIDEA. Lumabas rin sa pagdinig na narinig niya lang din sa impormanting di niya mapangalanan ang impormasyon ukol sa Pangulo at sa aktres. Pati na ang mga umano'y litrato, pero wala umanong ganun ang PIDEA. Kumuha lang po ako ng salaysay. Ang confidential informant po, yung nag-declare. Yung pong lahat ng kanyang testimonya, nireduce ko po yun doon sa kanyang sworn statement. Mismong si Pangulong Duterte, sinabi po niya yan, meron siyang impormasyon na yan. Bakit hindi natin ipatawag si Pangulong Duterte? Pero kontra si De La Rosa na ipatawag ng dating Pangulo pati ang kasalukuyang Pangulo. Hindi naman naitago ng mga senador ang puna nila kay Morales. Sinungaling, polluted source, we'll just base it on facts, the truth. Pati hindi naman porket kasama ko sa industriya ng pelikulang Pilipino si Maricel, hindi naman talaga, hindi naman din siya sangkot sa sa illegal na droga. Hindi naman po pwede po yung testigo magsasalita dito, susumpaan, na sinabi ni ganito, sinabi ni ganyan, sinabi ni ganito. Kaya po ngayon, Chairman, nahihirapan. At kahit si De La Rosa ginita, walang patunay na gumagamit ang bawal na gamot ang Pangulo. That is so very far from, that is very, very far to be proved. Yun, impormasyon pa lang yun. Impormasyon pa lang yun coming from a confidential informant. Hindi nga natuloy ang operation. May paalala naman si Subiri sa mga kasama. Mag-ingat lang tayo, huwag po tayo magpagamit for political persecution. Let us try to avoid making these hearings into a political circus or for a political witch hunt. Pinatawag naman sa susunod na hearing sa Lunes si dating Executive Secretary Paquito Ochoa na dawit rin sa issue. RG Cruz, ABS-CBN News.